As God's children, it has always been our lifestyle to worship the Lord and bring Him glory in everything that we do. We always give our best to God because we know that we cannot outgive Him. He got our back and He will always provide. Part of our worship to the Lord is our giving. We may be in the middle of crisis, but we will still hold on to what the Lord has promised. As the Bible says in Malachi 3:10, "Bring the whole tithe into the storehouse that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it." With a cheerful heart, we can bring our tithes and offering at Raining Home. We can also give through GCash, or we can contact our respective life group leaders to help us on how to remain faithful in the Lord through our giving. Let us always remember that it's not what we do, it's who we are. We give simply because we love. Let's give! Sino dito na iniwala that the Lord is not yet finished with us? Amen. And we will never stop pursuing His will in our life. Kaya nandito ka, sabi mo sa mo, kaya nandito ka. There is one reason. Because we are here to meet the Lord. Amen. And we believe that we are made by God. Sino dito na iniwala, nagmula ka sa Lord? And we are made to worship. Sabi mo sa mo, we are made to worship. And alam nyo ba, worship is not about what you get or what you can get, but worship is about what we could give and what we could bring back to God. Sabi mo sa mo, anong ibabalik mo sa Lord? Kundi yung papuri mo. Sabi mo sa Kanya, yung papuri mo sa Kanya. And as we worship the Lord, we will claim the promise of God that we have a future. Sabi mo sa mo, future! Sabi mo sa nasa kanan, future. Sabi sa Jeremiah 29:11, "For I know," sabi mo sa mo, "I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you." Sabi mo sa mo, "Not to harm you, but to give you hope and a future." Sabi mo sa mo, may future ka talaga pag nasa Lord ka. And He is about to do even greater things in our life. And we just need to be saturated by His presence. So ngayon, alam ko every morning, hindi lahat ng morning maganda. Amen. Hindi lahat ng morning good. But we have a good and great God along with us. Kaya whatever the days gone by, whether it's bad or good, we will have one reason to worship the Lord dahil umihinga ka. Sabi mo sa mo, umihinga ka pa. Amen. Kaya pwede bang, let's just raise up our heads and let's start this worship through a thankfulness, Lord. Wala kami dito, Lord, kung wala ang presence mo. Pwede bang just think about things na pwede mong ipagpasalamat sa Lord ngayong araw na to. And pwedeng dumating ka dito, you have bad situation or bad feeling. After nito, the Lord will give us future. The Lord will give us hope. And we will be reminded that we are blessed because we are His children. Amen. Yes, God, we welcome you in this place. We welcome your presence, God. Only your name will be lifted high, God, in this place. Anything, Lord, na meron kami, Panginoon, na bitbit namin dito, Lord, iwanan muna namin, Lord. But this time, we will meet your presence. We will meet you face to face in this place, God. Because we expect more of you and less of us in our life. Maraming salamat, Lord. We give you back all the glory, honor, and praises. In Jesus' name we pray. Amen. Oh, let's worship the Lord. Hey! Trouble knocking on my door today, I'm gonna let it in. Worry wanna steal my joy away, but I ain't gonna let it in. So the best day, I'm a child of God. On the worst day, I'm a child of God. Oh, every day it's a good day, and you're the reason why I'm so blessed. I'm so blessed. Got this heartbeat in my chest. No, it doesn't matter about the rest. If I got you, Lord, I'm so blessed. I'm so blessed. I'm so blessed. Got this heartbeat in my chest.
No, it doesn't matter about the rest. If I got you, Lord, I'm so blessed. I'm so blessed. Hallelujah, I'm blessed. I'm so blessed. Hallelujah, I'm blessed. And when I count the problems that I see, hope looks all but gone. But when I count the ways you're good to me, you got me counting all day long. So blessed. I'm so blessed. I'm so blessed. Got this heartbeat in my chest. No, it doesn't matter about the rest. If I got you, Lord, I'm so blessed. I'm so blessed. I'm so blessed. Got this heartbeat in my chest. No, it doesn't matter about the rest. If I got you, Lord, I'm so blessed. It's on my best day, come on. I'm a child of God. It's on my worst day. I'm a child of God. Oh, every day it's a good day. And you're the reason why. I'm declare it. It's on my best day. I'm a child. It's on my worst day. I'm a child of God. Oh, every day it's a good day. And you're the reason why. Come on. It's on my best day. I'm a child of God. It's on my worst day. I'm a child of God. Oh, every day it's a good day. And you're the reason why. It's on my best day. I'm a child of God. It's on my worst day. Oh, every day it's a good day. And you're the reason. Come on, declare it. It's on my best day. It's on my worst day. Oh, every day it's a good day. And you're the reason why. I'm so blessed. I'm so blessed. Got this heartbeat in my chest. No, it doesn't matter about the rest. If I got you, Lord, I'm so blessed. I'm so blessed. I'm so blessed. Got this heartbeat in my chest. No, it doesn't matter about the rest. If I got you, Lord. One more time, like declare. It's on my best day. It's on my worst day. Oh, every day it's a good day. And you're the reason why. It's on my best day. It's on my worst days. Oh, every day it's a good day. And you're the, come on top of your lungs. It's on my best day. I'm a child of God. It's on my worst day. Oh, every day it's a good day. And you're the, come on for the last time. It's on my best day. It's on my worst day. Oh, every day it's a good day. And you're the reason why. I'm so blessed. I'm so blessed. Got this heartbeat in my chest. No, it doesn't matter about the rest. If I got you, Lord, sing it again. I'm so blessed. I'm so blessed. Got this heartbeat in my chest. No, it doesn't matter about the rest. If I got you, Lord, I'm so blessed. I'm so blessed. Hallelujah, I'm blessed. I'm so blessed. Hallelujah, I'm blessed. Come on, give God the highest praise. Oh, I'm blessed. I'm blessed. Oh, tell the person next to you, I am blessed. I am blessed. Sabihin mo sa kabila with full of conviction, I am blessed. I am blessed. And as we enter into His presence, Lord, continue to fill us, Lord, with thanksgiving, with gratitude, Lord. We thank you, Lord, that we can breathe, we can dance freely in your presence. Lord, only may you see the heart of each and every one of us in this room. Lord, you said in your word that you came here to seek and save the lost. Amen. We have a future in you, Lord. Amen. That's why, Lord, yung heart na meron kami, may we be whole in your presence alone. Every individual is a generation. Basta sinabi ni Lord, mga kasama, sa'yo na yon.
There is lion inside of us. When we praise God, when we praise the Lord, there is lion inside of us. And natutuwa ako kasi yung problema hindi na natin kilala sa lugar na to. Hindi na natin kilala ang problema sa buhay natin. Ang tangi lang natin kinakaharap, challenges. No, kaya the greater the challenge, the greater the victory. Kaya yun yung maging mindset natin mga kapatid, no? Walang portion sa buhay mo ang problem. Ulitin ko ulit, walang portion sa buhay mo ang problem. No, hindi bahagi ng problem, hindi bahagi ng buhay mo ang problema. Kasi bawat tinitingnan mo, lahat ng tinititigan mo na ma-magnify yan. Pag na-magnify yan, naku, lumalaki. So kaya dapat ang tingin natin dyan ay mga challenges. Thank you so much. So, napakahalaga na maunawaan natin ang pag-uusapan natin ngayong umaga. Kung ano tayo ngayon, yun ang dinesisyonan natin noong nakaraan. Because your determines leads you to action, and the action, it leads to result in our life. So kung ano yung dinesisyonan mo nung nakaraan, kahapon, nung nakaraang linggo, nung nakaraang buwan, nung nakaraang taon, apektado tayo ngayon. So that is powerful ng decision. Kung ano yung dinesisyonan natin noon, ito ang resulta ngayon. Pero ang gusto kong maunawaan ninyo, kung ano ang magiging ikaw bukas, desisyonan mo ngayon. Kung ano ang magiging ikaw bukas, desisyonan mo ngayon. Napakaraming mga tao nabubuhay sa ngayon, pero ang kaisipan nung nakaraan. Pakitingnan mo yung katabi mo. Sabi mo, buti na lang na andito ako ngayon. So, itong topic na ito, mga kasama, nagse-shape ito ng future. Nagse-shape ito ng future. Kaya, napakahalaga na malinaw yung iyong pag-iisip sa bawat desisyon na iyong gagawin. Totoo ba na hindi lahat ng tao malinaw mag-isip? Marami din bang mga tao, ang maganda na ang buhay ngayon, ang tinitingnan pa yung nakaraan? So kaya, napakahalaga ng pag-uusapan natin ngayon kasi ito po yung bagay na hindi po nire-request. It is a command. Ang sabi ng Lord, repent, for the kingdom of God is at hand. Repent means change the way you think. So dapat maintindihan natin mga kasama, ang pag-iisip natin dapat maiba. Kasi kung gusto mong maiba ang buhay, simulan mo sa pag-iisip. Kasi kung hindi mo babaguhin ang isip mo, hindi mo babaguhin ang buhay mo. May kausap ba ako? So, change the way you think. So, tandaan nating mabuti, pwedeng nasa church ka, pwedeng nagpe-pray ka, pero ang buhay mo hindi mabago. Bakit? Hindi nagmumula sa pag-iisip. Kaya mahalaga talaga itong pag-uusapan natin, no? Itong bagay na ito, dapat meron tayong new way of thinking. Bago na tayo kung mag-isip. Hindi yung ikaw ay nasa linggo, mga kasama, Wednesday ka kung mag-isip. Wala pong tao na natulog ng 1, gumising po ng 28. Dapat pag gising mo, natulog ka ng 1, ang gising mo 2. Kasi yung 1 na yon, tapos na, ang 2 bago. Pero kung ang 2 mo, ang pag-iisip mo, doon sa 1, naku, yari ka na. Eh mabigat, matagal ka ng ganyan. Pakitingnan mo nga yung katabi mo. Gusto pang magdamay yan. Sino dito yung may mga topak, taas ang kamay? May mga toyo. Congratulations, may kausap ako ngayon. Salamat, no? Totoo ba na minsan pag tinoyo ka, ang takbo ng utak mo pabalik? Ang tanong ko ito, gaano ka kadalas toyoin?
So the more na tinotoyo ka, the more na ang iyong future hindi nagiging maganda. So dapat ang utak mo laging fresh. Pakisabi sa katabi, renewal of the mind is very important. Tandaan nyo, sa lisensya na hindi na-renew, hindi magamit. Yung expired, tingnan mo yung katabi mo. Inspired ba yan? Inspired? Walang expired dito ha. Inspired tayong lahat. Amen? So, ito yung bagay na pag-uusapan natin ngayong umaga at nawa po makatulong ako sa inyo na pag-isipan ninyo kung ano ang itsura ng future mo. Huwag kang mabubuhay sa kasalukuyan. Ang kasalukuyan ay desisyon. Hindi emosyon. Your present is a decision, not emotion. Maraming mga tao, mga kasama, mga kapatid ko, kaya hindi sila makamove on, nagbago na ang petsa, ang utak, hindi pa. May kausap ba ako? Kaya maganda ang topic na pag-uusapan natin. Excited ba kayo? Get your notebook, get your ball pen. Kasi hindi lang po yung masaya kayo dito, ang masaya po ako, pag uwi nyo, magawa nyo. Kaya ang challenge, tandaan nyo po, ang challenge, masulat po ninyo to. Kasi pag nasulat ninyo to, pag uwi mo, maaalala mo. Pag naaalala mo, magagawa mo. Kapag hindi mo yan nasulat, magawa mo pa kaya? Sino may nag-get ngayon? No, kaya I encourage everyone to get your notebook, to get your ball pen, and mag-jot down tayo para po maalala natin ang mga bagay nito. Because this is a wonderful and powerful message na hindi mo dapat ma-miss. So it is all about renewing of the mind. Pakisabi sa katabi, renewing of the mind. Sino dito yung alam mo, nangangailangan ka, renewing of the mind? Sino dito yung pipila ka para mag-renew? Tandaan mo, pag ang utak mo sariwa, ang mukha mo nakangiti. Pero pag ang utak mo luma, ang mukha mo ngayon simangot. Tingnan mo yung katabi mo, lalo pag asawa mo yan. Hindi laging perfect. Nagiget nyo po ba? Hindi laging perfect ang buhay. Minsan nagre-reflect sa mukha. Kung ano ang nasa loob at nasa utak. Sino may nagiget dito, mga kasama? Kaya, i-congratulate mo na yung katabi mo. Sabihin mo, huwag kang mag-alala. Pag nakuha ko to, gaganda rin ako. Mapapangiti din ako dito. Sino dito excited ka na paglabas mo dyan, babata ka, ang tingin mo, grabe, para ka nagpabanat na ganun. Kasi dito pa lang, tumatawa ka na. Pero yung mabigat talaga espiritu, sabi, mga kasama, in Jesus' name, ang gusto ko, makalaya ka ngayong umagang ito. Huwag mo nang idama yung topak mo ngayon. Desisyonan mo na, ang topak ko, tapos na ngayon to. Hindi yung, next week, tutuloy ko pa. Hindi, toyo yan. Tanda mo, suka lang ang katapat. Timplahan lang natin yan, adobo na yan. No, kaya sa mga may toyo dyan, ang pakiusap ko, timplahan mo ng tama. Para may adobo ka mamaya. So, sino dito excited sa message? No, mga kasama, ito ay para sa bawat isa sa atin. Let us pray to God. Pwede bang tumayo tayo, mga kapatid? At pag-usapan natin ang pagre-renew ng utak, kailangan. So, let's pray. Raise up your hands towards heaven. Alam natin na may mga bagay tayong naisip na pangit no nakaraan, mineditate nating pangit no nakaraan, nasabi nating pangit no nakaraan, but God is a God of love. He is the God of restoration. He is the God of renewal. Pwede bang pakitaas mo ang iyong kamay? Yung kanang kamay, pakitaas. Yung iyong kaliwang kamay, pakipatong sa iyong ulo. Panginoon, narito po kami. Sama-sama po kaming lumalapit at dumadalangin. Ang aming buong pagkatao ay nagpapaubaya na baguhin mo ang aming kaisipan. Sapagkat ang aming kaisipan ang nagbubuo ng desisyon. At yung desisyon na yon, Panginoon, ay may malaking resulta sa buhay namin. Kaya Lord, ang dalangin namin, baguhin mo ang aming kaisipan. Huwag mo kaming masumpungan na kami ay nag-iisip ng mga bagay na ayaw mo. Thank you, Father, renewed our mind today.
Lord, help us to have the mind of Christ. Father, thank you so much because you love us. You gave everything to us. Lord, nawa po ma-align namin ang aming sarili para sa iyo. Lord, bless each and every one of us. Change us. In Jesus' name, amen and amen. Yung the best clap, yung excited ka pag uwi mo. Grabe, bago ang isip ko. Thank you so much. Pwede na po kayong maupo. And I just want to read this verse. 2 Corinthians chapter 5 verse 17 says, therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come, the old has gone, and the new is here. So napaka-importante na bago tayo at magiging bago lang tayo kapag tayo ay nakikristo. I just want to remind you, you are not in a religion. You are not in a denomination. You are in Christ. And if we are in Christ, we are a new creation. Ang nakikristo lang ang bago. Kasi pwedeng madami kang alam, pero ang buhay mo, pananalita mo, hindi kagaya ng kay Kristo. So kaya, binibigyan tayo ng Panginoon araw-araw ng bagong araw para sa bagong isip. Kasi yung isip ko kahapon, outdated na yon, lipas na yon, ang isip ko mas fresh ngayon. Matalas ako kahapon, mas matalas ako ngayon. So this is life na gusto ng Panginoon sa buhay po ng bawat isa sa atin. You know that the most important thing in life is salvation. Our relationship to God. Hindi lahat po ng nasa church may relasyon sa Diyos. So I just want to encourage you to cultivate your relationship to God. But next to salvation is wisdom. Next to salvation is wisdom. Pwedeng anak ka ng Diyos na hindi ka marunong. Hello? May kausap po ba ako? So kaya, kung hindi ka marunong, you need to change your mind. You cannot change your situation unless you grow up. You cannot move if you cannot move on. Hindi mo pwedeng dalhin ang Lunes sa Martes. Hello? May kausap? So kaya maraming mga tao hindi sila makakope up sa mga bagay na bago kasi hindi po sila nababago. Tinob dito yung masayang-masaya ka na naandito ka ngayon. So next to salvation is wisdom. If you are a child of God, you have a wisdom. Ano yung wisdom? Knowing what to do, doing what you know, and getting the expected result. So that's wisdom is all about. Alam mo kung ano ang gagawin mo, ginagawa mo kung anong alam mo, at nakukuha mo kung anong resulta nito. That's wisdom. You know kung ano ang opposite ng wisdom? Foolishness. Yung may inaasahan ka, hindi mo makuha. Why? You are foolish. But if you have wisdom, next to salvation, you can get whatever you want. Because whatever you ask, in His name, it will be given to us. So that's wisdom. Dapat alam mo kung paano kang makakuha, alam mo kung paano makatanggap. So kaya, napaka-importante ng pagbabago ng isip. Pakisabi sa katabi, pakibago ang isip. Hindi yung, anong magagawa ko, ganito talaga ako. Imagine mo, lahat ng kapangitan, gusto mo pang dalhin sa present. Yung problema mo ang hindi mo masolve, ipapasa mo pa sa iba. Come on! Masyado tayong malupit sa sarili natin at sa ibang tao. Tandaan natin mabuti, ang lahat ng bagay sa mundo, privilege. Yung life ko, privilege to. So I need to be thankful to God. Yung strength ko, privilege yan. Huwag kang mabubuhay sa iyong rights. You need to renew your mind. Pakisabi sa katabi, renew your mind. Sino dito excited ka? Magre-renew ka na ng mind. So, next to salvation is what? Wisdom. So, dapat ang utak mo punong-puno ng karunungan.
hindi ng kalokohan. So, sino dito yung masaya na nire-renew natin ang utak natin? So, Romans chapter 12, verse 2 says, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by what? By the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. So mga kasama, mga kapatid ko sa Panginoon, do not conform, but be transformed. How? By the renewing of your mind. Change the way you think. So mga kasama, dapat ang pag-iisip natin, binabago natin. Saan natin ito babaguhin? Number one, change the way we think from old way of thinking. Pakisabi sa katabi, binago ka na nga, luma ka pang mag-isip. Binago na tayo ng Panginoon, namatay na si Kristo para sa atin, tapos ang pag-iisip mo, negatibo. So kapag tayo binago ng Panginoon, change the way you think. Mga kasama, hindi porke ikaw ngayon ay kinakapos, hindi nangangahulugan niyang hindi ka anak ng Diyos. Change the way you think. Yung iba kasi, wala lang makain ngayon, patay na tayo. Grabe, wala ka palang makain, patay ka na. Change the way you think. Pasalamat ka, humihinga ka ngayon. Pasalamat ka, wala kang sakit. Change the way you think. Yung iba, agaw buhay sa ospital, tapos ikaw malakas, ganyan ka mag-isip. Sa halip ng mga bagay, nakapuri-puri sa Diyos, kawawa naman ako. Ano yan? May kausap ba ako dito? Change the way you think. Hindi mo pwedeng pagmalakihan ng Diyos. Hindi porke umattend ka dito, utang na loob na ng Diyos. Kaya ka pumupunta rito kasi mahal mo ang Diyos. Hindi dahilan kay pastor, hindi dahilan sa mga kasama natin dito, hindi dahilan sa natatanggap mo, mahal mo si Lord. Change the way you think. Kaya hindi utang na loob ang pagpunta mo rito. Kaya bless yung mga taga-Tanay. Nandito sila, bakit? Kasi may gagawin ng Diyos sa buhay nila. Kita ng Diyos ang sakripisyo mo. Huwag mo nang ipagmalakihan. Change the way you think. Kasi ang audience natin si Lord. Change the way you think. Sabihin mo sa katabi mo, yung mga bagay na luma, huwag mo nang pag-isipin. Kasi yung iba kasi iniligtas na ng Panginoon, sana nagpapahinga na lang ako ngayon. Tsaka iniisip si Lord gastos. Huwag. Investment si Lord. Kasi siya ang source ng lahat ng bagay. Kaya nga sabi ng verse, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. So mga kasama, iniligtas ka ng Panginoon para sa Panginoon. Sino masaya? Sabihin mo sa katabi mo, para kay Lord, ha? Sino dito yung masaya para ka kay Lord? Hindi ka na para sa mundo. Hindi ka na para sa demonyo. Para ka na kay Lord. Paki-congratulate ang katabi mo. Sabihin mo sa katabi mo, buti na lang naka-attend tayo ngayon. So kaya tayo nag-i-exist sa mundong ito. Alam mo ba lilipas ka dito sa mundong ito? Hindi tayo permanente dito. Yung gandang lalaki, lilipas yan. Yung lakas, lilipas yan. Pero ang mga bagay na ito, bago lumipas siya, nakapagbigay ng glory sa Panginoon. Si Jesus, blessed ka kasi si Jesus hanggang 33 years old lang siya dito. Nag-start siya ng ministry, nag-ministry siya ng 3 years. So namatay siya ng maaga. Pasalamat ka, buhay ka ngayon eh. Si Jesus natapos ng mission. Ikaw gusto mo tapusin ang mission? Go to heaven. Hindi porke Christian ka na, pupunta ka na sa langit. No. Ang pupunta sa langit yung may relasyon sa Diyos. Hindi yung Christian na title.
No, tandaan nyo, maraming mga tao na nadadaya sila, Christian sila, pero ang isipan nila pansanlibutan. Sana pag birthday ko, makapaghanda naman ako. Kasi taon-taon talaga naghahanda kami. Imagine mo, hindi masama mag-birthday, ha? Pero kung yan ang magiging dahilan, ikababackslide mo, bakit kung naging Christian kami, hindi na kami makapaghanda? Lumang mag-isip. Hindi ba masarap na nababago buhay mo? Nababago pamilya mo? Yung dating painom-inom, ngayon nagiging maayos. Aba, hindi ka makapagpasalamat yun. Change the way you think. Hindi porke masaya, tama. Hello? May kausap ba ako? Kaya pakisabi sa katabi, buti na lang, nandito ako ngayon. So, 1 Corinthians chapter 2 verse 16, for who has known the mind of the Lord, so as to instruct Him. But we have the mind of Christ. Sino dito excited ka na gusto mo magkaroon ka ng utak na kagaya ng kay Kristo? So ano yung mind of Christ? His life is for an offering. His life is for God. His life is for people. That's the mind of Christ. Hindi inintindi ni Kristo yung kanyang karapatan. Ang inintindi ng Diyos, kalwalhatian ng Diyos, kapakanan ng mga tao. So that is the mind of Christ. Don't live just for yourself. Live for God's glory. And live for people. So ang buhay natin, we live our life to the fullest, but we will die empty. Mabubuhay tayong masayang-masaya, punong-puno, pero mamamatay tayo ng walang laman. Sabihin mo sa katabi mo, ibigay, ipasa agad. So, sabihin mo sa katabi mo, change the way you think from old way of thinking. Second, change the way you think from negative thinking. Marami ba mga taong nega? Tawag ko sa kanila, negatron. Puro negatibo ang pag-iisip. Sa bawat sitwasyon, negative ang pag-iisip. Pwedeng-pwede kang makagalaw ng magandang galaw na makakatulong sa present condition mo kung mag-iisip ka hindi ng negatibo. If you think negatively, you will become paralyzed. Iiyak ka na lang yung mga negatibo mag-isip. So meron akong pinrepare na video, panoorin po natin tong video to. Nandun na, tukon! Kapan yun, si? Kapan? Tingnan! Kapan yun? Kanang kaya niya, puro buya. Ulitin pa natin. Nandun na, tukon! Kapan yun, si? Kapan? Tingnan! Kapan yun? Kanang kaya niya, puro buya. Gaano ka maraming mga tao ang ganyan? Tumayo ka lang. Hindi naman kaiyak-iyak, hindi naman katampo-tampo. Tumayo ka lang. Negatibo kasing mag-isip. Mamamatay na ako. Takot na takot. May kausap ba ako? Tindigan mo ang sitwasyon mo. Huwag kang magpapa-apekto sa mga taong nakapaligid sa'yo. Don't think negative. Kasi maraming mga tao ngayon negatibo mag-isip. Kahit pa tatay yan, kahit pa nanay yan, kahit pa lola yan, lolo yan, kahit pa sinong tao yan, ang positibo lang yung word ni Lord. Negatibo mag-isip. Grabe. Emosyonado pa. Takot na emosyonado pa. Tandaan nyo mga kasama, kapag ganyan ka, hindi ka makapag-isip ng tama. Tatayo lang kasi. Iiyakan na.
Kaya pakisabi sa katabi, walang iyakin. Wala nang tampuhin. No, so dito masaya ka, positibo ng pag-iisip natin. Malaking bagay kapag nag-iisip ka ng positive. May matinding epekto nito sa'yo. Bigyan mo ng benefit of the doubt ang kapwa mo. Hindi yung palagi na lang ikaw yung aping-api, kawawa. Hindi. Huwag ka negatibo mag-isip. Halimbawa, naubusan ka ng pagkain. Ang pag-iisip ng positibo ganito. Sa wakas, makakapag-fasting din. Kung kawawa naman ako, gutom na gutom ako, baka mamatay ako. Hala, grabe. Hindi, isang beses ka palang hindi kakain, oy. Hindi mo kamamatayan. Nagagatsa mo ba mga kapatid? Maraming bagay, pag negatibo kang mag-isip, talagang pangit ang mangyayari sa buhay mo. Halimbawa, ganito, masakit ang ulo mo. Naku, ang isip mo, cancer. Tapos, may taning na buhay ko. Naku. Grabe. Negatibong mag-isip. Hindi pa nangyayari. Sa'yo tapos na. Sino may naiintindihan? Nakakatulong ba ako, mga kasama? In a coin, there is always two sides. Meron niyang kara, meron niyang krus. So lagi mong titingnan sa lahat ng aspeto ang buhay mo. Sabi mo sa katabi mo, titingnan palagi. Sa magandang aspeto. So you need to think positive. So positive thinking is a mindset with faith. Positive thinking is a mindset with faith. Tandaan niyo po mga kasama, kung negative ka, mag-isip, ang pananampalataya, hindi mo mapapractice. Yung bagay na imposible, wag lalabas sa bibig mo. Because the word impossible is faithless declaration. Yan talaga yan mga kasama. Sa mga anak ng Diyos, walang imposible. So, negative mag-isip. No, pakisabi sa katabi, wag negative mag-isip. Dapat positibo. Kagaya ni David. Si David, ibang level ni David. Siya po, bagamat siya ay hindi siya masyadong kasama ng kanyang pamilya, na andun po nag-aalaga ng tupa ng tatay niya, hindi niya naramdaman na siya'y kawawa. Mararamdaman mo lang kawawa ka kapag negatibo ka mag-isip. Yung ako na lang inuutusan, palagi na lang ako lagi. Negatibo kasi yan eh. Tandaan nyo, everything is opportunity in your life if you are a person who has a positive thinking. Pag positive thinker ka, lahat ng bagay na pangit gaganda. Ang tawag ko dyan, optimistic. Sa bagay na pangit, sa bagay na hindi maganda, ang hinahanap palagi dyan maganda. Positive thinking is very important. No, kaya napakahalaga ng mga bagay nito. Si David, bagamat siya inando, nag-aalaga siya ng tupa ng tatay niya, hindi niya naramdaman na siya ay kawawa. Pero yun ang promotion ni Lord sa kanya. Hanggang sa dumating ang time, in-anoint si David. Pagkatapos i-anoint ni David, inutusan siya ng tatay niya. Pagkatapos siya utusan ng tatay niya, nakita niya yung battle. Nandun yung giants. Alam niyo, si David, hindi natakot sa giant. Kay Goliath, hindi siya natakot. Yung king, takot. Yung kanyang mga kapatid, takot. Yung buong bansa, takot. Pero si David, sabi ni David, the battle belongs to the Lord. So yung mga bagay na malalaki, hindi sa'yo yan. Kay Lord yan. Sino dito excited ka na ang pag-iisip mo, itotodo mo kay Lord? Only God is in control. You cannot control people. You cannot control situation. You are not God. Only God can do that. No, tandaan nyo, kahit asawa mo yan, hindi mo yan pwedeng makontrol. Kahit na anak mo yan, hindi mo yan pwedeng makontrol kasi may isipan yan, may pananampalataya yan. May Diyos yan. So, ito yung bagay na dapat maunawaan ng bawat isa sa atin. Si David, nung harapin niya yon, kasi hindi negative yung kanyang pag-iisip, nagtagumpay siya. Kasi alam niya sa kanyang isipan kung ano ang tama. So, let us renew our mind from old way of thinking,
from negative thinking, and number 3, from overthinking. Imagine mo, ina-advance mo ang isip mo sa negative. Overthinking po yan, mga bagay na yan. So tandaan nyo mabuti, ang bansang Israel ay pinalaya ng Panginoon sa pagkaalipin. Because God has a plan and purpose for the Israelite people, for the children of God. But it is not just for freedom purposes. Hindi yan pinalaya para lumaya lang. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ka pinalaya para malaya lang. May purpose si Lord, kaya ka pinalaya. Amen? Kaya lang, after nung freedom, tandaan nyo po, nakalabas sila sa Egypt, Ibas, Itrak. Hindi, yung bukas patatawa yung iba. Egypt, bansa po yun, hindi po yun ano. Pinalabas sila sa Egypt, pina-experience yung freedom, and next level, dinala po sila sa wilderness. So wilderness is confusion. Wilderness is confusion. You know, darating ka sa buhay mo na mula sa kalayaan, hindi mo alam kung ano ang gagawin, hindi mo alam kung saan pupunta, ang tangi lang kailangang matutunan mo, magtiwala at sumunod. Kasi pag hindi ka magtitiwala at susunod, kagaya ng mga Israelite people, mamamatay sila sa ilang. Namatay sila sa ilang. Alam nyo, dumating yung time na nung nasa wilderness na sila, hinabol sila ng mga Egyptian. No, hinabol sila ng mga Egyptian at ganito po ang sabi po nila. Exodus chapter 14, verse 10. As Pharaoh approached, the Israelites looked up, and there were the Egyptians marching after them. More than 6,000 soldiers. May mga chariots pa yan. They were terrified and cried out to the Lord. They said to Moses, "What was it because there was no grave in Egypt that you brought us to the desert to die? What have you done to us by bringing us out of Egypt?" Alam nyo, itong mga taong ito, hinahabol pa lang, pakiramdam nila, patay na. Sapagkat ang sabi nila, wala bang libingan sa Ehipto para dalhin mo kami dito sa wilderness? So what is overthinking? Overthinking is this. Ants. Pakisabi, ants. What is ants? Ants is automatic negative thinking syndrome. Pakisabi sa katabi, meron ka ba niyan? Yung pag may sitwasyon, automatic negative thinking syndrome. Yung naandyan pa lang yung kalaban, kagaya ng mga ng bansang Israel, patay na ako. Patay na tayo. Wala bang libingan? Alam nyo, pag ganyan talaga, mamamatay talaga. Kaya napakahalaga na tayo ay walang ants sa utak. Pakisabi sa katabi, tanggalin ang anay sa utak. So dapat positibo lagi tayong mag-isip. Sabi mo sa katabi mo, hindi nag-overthink. Kasi pag nag-overthink ka, i-overtake mo si God. May gagawing maganda ang Diyos dahil lang sa nag-isip ka ng pangit, hindi mo naranasan ang magandang ginawa ng Diyos. Kasi utak mo pa lang sapat na. So tanda mo, hindi mo masisisi ang Diyos sa mga bagay na ito kung hindi natin ito nauunawaan. Sabihin mo sa katabi mo, ayusin ang pag-iisip. Tandaan natin mabuti, only God is in control. Kaya tayo nilalagay sa mga sitwasyong hindi mo gusto para magtiwala ka sa Diyos. So ilalagay ka sa sitwasyon na hindi masarap para magtiwala ka sa Diyos. Ilalagay ka sa sitwasyon na mahirap pero para magtiwala ka sa Diyos. Kaya lang ang mga tao may pride eh. Gusto nilang i-control ang lahat ng bagay pero hindi natin to kaya ang gawin. So you need to put your mind into His hand. You need to put your mind in God. In Exodus chapter 14, verse 14, the Lord will fight for you. The Lord will fight for you.
If you are in Christ, if you are a child of God, the Lord will fight for you. You need only to be still. Iyo lang. Tumindig ka lang dyan. Ayos na yan. Kumbira, yung agos pa lang yun, hanggang tuhod lang. Grabe, malulunod ka sa hanggang tuhod. Bakit? Overthink. Sabi mo sa katabi mo, overthink. So kaya, ang utak natin mga kasama, hayaan natin mag-flow si Lord sa life natin. Huwag natin pangungunahan si Lord. No, Philippians chapter 4, verse 8. No, Philippians chapter 4, verse 8. Ano dapat isipin natin? Sabi dito, finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Bilang anak ng Diyos, yan lang ang isipin mo. Hello? Sino dito yung masayang-masaya ka? Alam mo na kung anong iisipin mo. Bakit mo iisipin ang mga bagay nito? Verse 8. Verse 8. Tingnan nyo yung verse 8. Whatever you have learned or received or heard from me or seen in me, put into, grabe, power. Put into. So, ang buhay Kristiyano, hindi yung maka-attend every Sunday. Ang buhay Kristiyano, from Monday to Saturday. Hindi tayo pa shows up. Hindi ka lang nagpapakita rito. Ang buhay natin, araw-araw, sumusunod sa Lord. Kaya po dapat nagsusulat. Kasi pwedeng matagal ka sa church, pero walang nangyayaring pagbabago sa life mo. Bakit? Hindi sinusunod ang salita ng Diyos. Naandyan ba si Almer? Si Almer at saka si Jen? Andyan ba sila? Naandyan? Almer? Tsaka si Jen? Alam nyo, itong mag-asawang ito, nagsimula sila, hindi pa sila kasal, hindi maganda yung kanilang sitwasyon sa buhay. Si Almer ay empleyado pa lang, pero ang maganda, marunong sumunod. Marunong mag-practice. Gusto ko pong i-model sa inyo ang mga bagay na hindi madali ang pagpunta sa pangako. Ang kailangan mo habang naglalakbay ka dyan, may pinakikinggan ka. Huwag yung sarili mo, huwag yung isip mo, yung mga bagay na kapuri-puri, yung mga bagay na ganap, mga bagay na gusto ng Diyos sa buhay natin. So itong mag-asawang ito, problematic siya, adik yung asawa, pogi lang. Tapos nagtatrabaho siya bilang empleyado sa isang manukan. So, magkano ang sweldo mo? Ano po? Magkano sweldo mo isang araw? Ano po, yung sahod ko po is, ano po, kasama na po sa incentives yung pastor. Siguro mga, depende po kasi sa benta po, pastor. Yung pinakamalaki. Pero kailangan mong magluto para, ano po, makasweldo ng malaki. Siguro, nakalimutan, mga 20 pababa, mga ganun. Isang buwan? Apo. Walang libre kain po yun. Oo, 20,000. Mga 15, mga pababa, mga ganun. Nilakihan mo na, ginawa mo ng 20, ha? Depende po kasi yung pastor pag Sa may incentive. December. Ganun. So, imagine mo, 20 divided by 30. Magkano lang yung per day? Araw-araw kasi siya nagtitinda, hindi nakakapag-church dati. So, tapos sila nangungupahan ng bahay. Ganon yung sitwasyon. Tapos siya, nandun lang, kasama lang, asawa sa bahay ng adik na asawa. Inaaway pa, nangungupahan kayo nun. No? Tapos sabi ko sa kanila, nung magpakasal sila, sabi ko, Almer, ilang taong ka na doon sa Manukan? 11 years po. O, 11 years na siya. Tapos sabi ko, Almer,
Bali, 5,000 ka ba a day? Yun yung sahod po, 5,000. Tapos sa incentives doon, 500 a day? ay mga, hindi po, Pastor. Ay, so, mga ganun po kasi. 500 a day? Apo. Kasama na incentive? Apo. So imagine mo, 500 a day. Sabi ko sa kanya, Almer, di ka makakabuhay ng pamilya. Sabi ko sa kanya, magsimula ka sa 10 taong pag-iihaw ng manok, ang dami mo na natutunan. Sabi ko, expert ka na dyan, kahit nakapikit ka dyan, kaya mong tuhugin yan, paikutin na ganun. Pati paggawa ng ihawan, alam mo na yon. Sabi ko, magsimula ka sa kanya, sa titinda ng manok. Magtayo ka ng sarili mo. Alam nyo, mabuti na lang, no, talagang dadaling ka ng Panginoon doon sa sitwasyon na hindi mo gusto, pero may redirection si Lord. Maaaring hindi mo alam, pero may redirection si Lord. So, nangyari po na nakapagsimula sila ng kanila pong tindahan. Ang pangalan po, Manok ni Adan. Yun po yung kanila. At ngayon po, hindi lang po isa yung branch nila. Ilan ang branch mo ngayon? 3 po, Pastor. 3 na yung branch nila. Tapos, ang may bahay, saan nga ang bahay nyo? Saan nga ang bahay mo? Sa St. Michael po. May sarili na siyang bahay, may sarili na siyang lupa, dating empleyado lamang. Mga kasama, mga kapatid ko sa Panginoon, ang kailangan pagsunod. Kahit hindi mo maintindihan ang mahalaga, ugaling sumusunod. Huwag mo igigit yung tigas ng ulo mo sa nanay mo, huwag mo dadalhin dito sa church. Huwag mong ituring na parang magulang mo lang ang church. Huwag. Kasi matagal ka na matigas sa ulo sa magulang mo, di ba? Sabi na nanay mo, wag, tinuloy mo pa rin. Yan pa rin napangasawa mo. Kaya ayan, tuloy ikaw ngayon. Kung gusto kong maintindihan, ibahin nyo ang pagsunod ninyo sa Panginoon. May mangyayari. Sabi niya, Pastor, wala po akong alam. Sabi ko, yun lang alam mo, yun ang gawin mo. So ngayon, may 3 branch na siya. Ang goal po niya, 12. Sabi ko, bro, hindi kayo magiging milyonaryo kung 3 lang yan. Gawin mo 12 yan. So nagpe-pray kami ng mga 12 branches. So mga kasama, di baling pumasok ka dito ng mahirap. Sandali lang yan. Sumunod ka lang sa Panginoon. Bakit ko sinasabi yan? Gusto kong pakitaan kayo ng modelo. Gusto kong pakitaan kayo na totoo ang salita ng Diyos. Pakinggan mo lang, baguhin mo lang ang isip mo, may mangyayari. Gaano karami ngayon, hanggang ngayon, nilampasan ni Almer at ni Jen, hanggang ngayon nangungupahan pa rin. So to God be the glory sa life nila. Baguhin mo lang yung isipan mo, tanggalin mo lang yung galing mo na parang magaling ka, yabang-yabang mo, tanggalin lang yun. Lord, I surrender to you. Lord, baguhin mo yung isipan ko. No, kaya itong mag-asawang ito, Jen, kumusta ka ngayon? Compare mo dati. Gaano ka katagal sa church? Kasi siya ang una eh. 7 na po yata. 7 years na? No, naka 7 years na siya, may sariling bahay, may sariling lupa, may sariling negosyo. At yung asawa nila, kasal na sila. Ikaw yata nag-propose sa kanya, no? Pagkatapos po ng encounter. Oh, pagkatapos ng encounter siya nag-propose, sabi niya, "Will you marry me?" So, grabe ang ginagawa ng Lord. Kaya hindi tayo religion, na-attend ka lang. Kaya meron tayong cell group, kaya meron tayong gospel community para makareceive ka ng instruction. Yung mga maliliit na bagay na ginagawa natin, mga kasama, may malaking impact yan sa atin. So, pinapractice nila yung kanilang natutunan. Imagine mo ito, may language barrier pa to. Lalo ko ito nung kinasal ko. Almer, mahal mo ba si Jen? Apa, pastor. Ganun pa yan eh. Mas maraming magaling kaysa sa kanya. Pero kumusta ang buhay mo ngayon? May gagawin ang Diyos, payagan mo na lang. Sundin mo na lang. Put into practice whatever you heard. Put into practice. Huwag niyong sayangin ang pag-attend niyo, pagpunta niyo dito. Ang layo-layo na nga ng pinanggagalingan mo, ayok mo pang tumino. The more na malayo, the more na malapit, ang mahalaga magbago ako. Imagine, bago ka palang tumitino, sabihin mo sa katabi mo, ito 7 years, ikaw ilang pa lang, baka months pa lang. Pero mabilis. Kahit hindi nag-abroad, basta merong Lord.
nakapagpatayo ng sariling bahay, nakapagpatayo, may sariling lupa. So to God be the glory. Nagpe-pray kami ngayon. Ang isang mga prayer namin, baby nila. No, pinag-pray namin yung baby nila. So gusto kong may baby pa sila kasi mahirap ang nag-iisa. No, at bilisan nyo na ha. Bilisan nyo na. Para kay Shekinah, no? Para sa generation. Kasi yung sabi ng 13:22, Proverbs 13:22. No, paki-plus nga natin yung Proverbs 13:22. A good man leaves an inheritance for his children's children, but a sinner's wealth is stored up for the righteous. Kaya piliin yung maging matuwid ngayon. Pag naging matuwid kayo, sabi niya, a good man leaves an inheritance for his children's children. So, mga apo nyo, nakahanda na ang ipamamana ninyo. Hindi na kayo magpapamana ng utang. Yung nangyari sa buhay ninyo, hindi na mangyayari sa inyong mga anak. Hindi na mangyayari sa inyong mga apo. Simula sa inyo, ang magkakaroon kayo ng maraming mga ari-arian. So, to God be the glory. Thank you so much sa inyong buhay. Talagang mahihiyain pa sila. Pero ang gusto ko, thank you Almar and Jen, ang gusto ko po ngayon sa inyo, mag-manifest kung ano yung sinasabi ng word ni Lord. Mag-manifest kung ano sinasabi ni Lord. At yun po yung prayer natin. We need to renew your mind. Sabi niya, Pastor, mahirap yan. Pastor, hindi ko kaya yan. Sabi ko, kaya mo yan. Kaya mo yan. So ngayon, ayan na ang nangyari sa kanya. Maaring hindi abot ng utak mo, hindi kaya ng pakiramdam mo, hindi ka sanay, pero may gagawin sa iyo ang Panginoon. You need to change your mind. No? Change your mind. Change your mind. Si Jason, nandiyan din si Jason. Si Jason, matindi rin yung struggle ni Jason before. No? Ibang-iba na po ngayon ang buhay ni Jason. Wala lang tayong time para po marinig nyo si Jason Celebre. Nakita ko rin po yung kanyang journey. Umiiyak siya sa pagsunod sa Lord. Pinaglalaban niya ang kanyang relasyon sa Lord. Ngayon po, business owner na rin po si Jason ngayon. At naghahanap na rin po siya ng mga branches niya. So to God be the glory. Lahat ng mga anak ng Diyos, practicein nyo lang ang inyo napapakinggan. Huwag lang kayo umupo. Huwag lang ang goal maka-attend every Sunday. Ang mahalaga ma-practice kung anong yun naririnig. No, sino dito excited ka na mangyayari sa'yo yun? So, sino dito ngayon hindi ka na mag-iisip ng mga bagay na luma? Hindi ka na mag-iisip ng mga bagay na negatibo. At hindi na rin i-advance ang utak mo sa pangit. No, kaya ang prayer ko sa bawat isa sa atin ngayon, whatever is pure, ano ang sabi ng word? Whatever is what? Whatever, finally brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, in anything is excellent, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. So I just want to pray for you. Kung sino man po dito ngayon ang gusto mo na, Lord, ngayon po nire-receive ko po ito. Pwede po bang tumayo tayo mga kapatid? Ikaw lang ang makakapag-decide nito. Binigyan ka ni Lord ng opportunity ni ma-receive mo to, pero ang mahalaga yung akin yan, ako yun. Lord, gusto ko matutunan yan. Kasi ang desisyon mo, pag naging tama ang utak mo, ang desisyon mo, magsishape ka ng future. Magiging maayos ang future. So today, let us pray to God na, Lord, ayusin mo po ako. Kung ano man negative sa akin, Lord, patawarin mo po. Just raise up your hands. And be honest before God. Hindi ka i-condemn ng Diyos. Ang Diyos ay mapagpatawad. Ano mang bagay na nagawa nating mali, si Lord aayusin niya. Ikukorek niya yan. Ang maganda lang, totoo tayo. Just raise up your hands and let's worship God. Hallelujah. So I throw up my hands and praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I'm nothing else fit for Thee.
except for a heart singing hallelujah. Only for the King. Hallelujah. So I throw up my hands and praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah. Hallelujah. So I throw up my hands and praise you again and again. Lord, we love you. All that I have is a hallelujah. Hallelujah. And I know it's not much, but I've nothing else before me except for a heart singing hallelujah. Hallelujah. So come on, my soul. Oh, don't you get shy of me. Lift up your soul. 'Cause you got a lion inside of your soul. Get up and praise the Lord. So come on, my soul. Oh, don't you get shy of me. Lift up your soul. 'Cause you got a lion inside of those arms. Get up and praise the Lord. So come on, my soul. Oh, don't you get shy of me. Lift up your soul. 'Cause you got a lion inside of those arms. Get up and praise the Lord. Show up my hands and praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah. Hallelujah. And I know it's not much. So Jesus, I've nothing else before me. mahal na mahal ka ng Diyos. Except for Napakaraming mga pangako ng Diyos para sa'yo. You deserve the good things of this world. Hindi ka lang bibigyan ng Panginoon ng kaligtasan. Bibigyan ka rin niya ng karunungan. At ang karunungan na yon, yun ang magbibigay sa'yo ng abilidad. Magbibigay sa'yo ng kakayanan. Yung magagamit mo yan sa pang-araw-araw na buhay. Kaya, huwag kang manatili sa ganyang sitwasyon. Hayaan mo na baguhin ka ng Panginoon. At hayaan mo na makakilos ang Panginoon sa'yo. Just raise up your hands. We will pray together. Father, we come to you. Nagpapakumbaba kami, Panginoon. Kinikilala namin na Ikaw ay makapangyarihan. Lord, kung kami man ay nasumpungan mo noong mga nakaraang araw na nag-isip ng masama, nag-isip ng negatibo, nag-isip ng luma, Lord, ngayon po, tapos na po yun. Tapos na po yun, Panginoon. At ang amin pong kaisipan, buksan mo sa mga bagong bagay. Sa mga pangarap, sa mga ideas, sa mga strategies, mga concept, Lord. Lord, ang kamay namin, pagpalain mo. Ganon din ang aming isipan, Lord. Yung isipan namin, Lord, mag-manifest sa aming mga kamay. Kung anumang abilidad namin, meron kami, Lord. Gamitin mo po yun, Panginoon, para maluwalhati ka. Salamat, Lord, sa buhay na patuloy mong binabago. At Lord, turuan mo kami na i-practice namin ito araw-araw. Kung ano yung mga bagay na natatanggap namin. Kaya Lord, may mga devotions kami, kaya merong word. Lord, kaya may cell group kami, Lord, para magbago kami. At Lord, in the name of Jesus, anumang negatibo sa pangalan ni Jesus, alisin mo po lahat ito, Panginoon. Sa aming pag-iisip, sa aming buhay, sa aming pananalita, sa aming pamilya, everything that is negative, Lord, abolish it in Jesus' name. Abolish it in Jesus' name, O God. Ano mang aming mga negative thoughts, Lord, tanggalin mo po yung mga
overthink namin, Lord, tanggalin mo po, Panginoon. At Lord, ang isipin namin yung mga bagay na kapuri-puri, yung mga bagay na nakakaluwalhati sa'yo. Yun lang ang isipin namin, O Diyos. Salamat po ng marami, Panginoon. Pagpalain mo ang bawat isa sa amin, Lord. Magsisimula kami, Panginoon, patungo sa iyong pangako. At ang iyong pangako, Panginoon, ay land of possession. Lord, yung mga pangako mo kagaya ng Israel, O God, pumunta sila sa promised land. Lord, the land is the land of possession. God, ganun din po kami. Na-experience namin na meron na ang freedom, na-experience namin, Panginoon, yung confused kami. But God, marireceive namin ang mga promises mo. God, tuluan mo po kami magtiwala sa iyong salita, magtiwala sa iyong kalooban. At Lord, nagpapakumbaba po kami sa iyo. Salamat po ng marami. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen.